Walang balak ang ating militar na makipag-usap sa counterpart nila sa China sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Sinabi yan ni Defense Secretary Gibo Chodoro sa pagdinig ng Senado na dinaluhan din ng sundalong naputulan ng daliri sa huling resupply mission. Para sa ibang detalye, nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Mean, ano pa ba yung mga sinabi dyan sa hearing? Yes, Luz, magandang hapon sa iyo. Humarap nga sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations itong sundalo na naputulan ng daliri sa huling insidente ng pangaharang at pangaharas ng Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal. At ayon mismo kay Philippine Navy Seaman Jeffrey Facundo, naniniwala siyang hindi aksidente ang nangyari. Malinaw daw kasing sinadya ng China Coast Guard na harasin, buntutan at palibutan ng resupply boats ng Pilipinas. Tingin ng Seaman, gusto ng CCG na sindaki ng Pilipinas para matigil lang resupply mission sa BRP Sierra Madre. Bukod sa pangharas, pinadala na rin ng China Coast Guard ang pinakamalaki nilang Coast Guard ship sa may Ayungin Shoal. Ayon naman kay Defense Secretary Gibo Chodoro, walang balak ng militar ng Pilipinas makipag-usap sa militar ng China kaugnay ng issue. Paliwanag ni Chodoro, wala raw siyang nakikitang good faith mula sa parte ng China para magkaroon pa ng diskusyon ng ating mga military. Pero tanong ni Senator Amy Marcos, di ba niya nakikitang mainam itong gawin sa panahong ito? Inihalimbawa pa ni Senator Marcos ang ginagawa ngayon ng Amerika at China na pag-uusap. Pero Ruth, nanindigan si Chodoro na siya mismo hindi confident na pumasok sa military discussion sa China. Ruth? Mean, una nang sinabi ng Coast Guard na natagalan itong medical evacuation kay Jeffrey Facundo. Umabot ata ng ilang oras pa yan. Anong paliwanag dyan? Oo, alam mo na sita ng mga senador yan kanina, Ruth, kasi parang pumapatak na around 6 or 7 a.m. ng June 17, putol na yung daliri ni Philippine Navy Seaman Facundo. Pero nagawa yung medical evacuation ng alas 11 ng gabi. Ang paliwanag dyan ng sundalong naputulan ng daliri, sabi niya, tinry nilang magkaroon agad ng medical evacuation para siya ay magamot, pero nabutas o binutas din ng Chinese Coast Guard yung rubber boat na sasakyan nila. At ang tanong ng mga senador, nasaan yung Philippine Coast Guard? Bakit hindi kayo agad tinanong? Sabi ng Philippine Coast Guard, present sila. Pero sa sobrang tensionado ng sitwasyon, natagalan sila. Kaya nagawa yung mismong medical evac around 11 p.m. pa ng gabi. So that's more than 12 hours too. Nagpapatuloy pa ba itong hearing, Mean, or may susunod pa? Nagpapatuloy ang executive session. Kasi nauwi sa executive session na itong hearing na ito, Ruth, dahil ang dami pang tanong ng mga senador na sadly, sabi nila na Secretary Chodoro, hindi pwedeng i-discuss kasi it would entail yung ating mga present strategies pagdating sa West Philippines. Maraming salamat, Mean Los Baños. Sa ibang balita, grave error o malaking pagkakamali. Ganyan inilarawan ni dating presidential spokesperson Salvador Panelo ang pagbasura ng korte kahapon sa ikatlo at huling drug case laban kay dating Senator Laila De Lima. Giit ni Panelo, kinonsidera ng Muntinlupa Court ang pagbawi ng mga testimonya laban kay De Lima kahit na wala naman daw ebidensya na napilitan lang ang witnesses na idiin ang dating senadora sa illegal drug trade. Para kay Panelo, hindi rin maituturing na injustice o kawalan ng hustisya ang pagkakakulong kay De Lima. Anya karma at parusa raw yan sa kanyang pag-uugnay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa extrajudicial killings sa Davao. Dagdag ni Panelo, walang legal na basihan ang banta ni De Lima na panagutin si Duterte kaugnay ng kanyang pagkakakulong dahil wala raw kinalaman ang dating Pangulo sa issue. Ikinatuwa naman ng ilang bansa at human rights groups ang pagbasura sa huling drug case ni Laila De Lima. Hinikayat ng US State Department ang Pilipinas na resolbahin na rin ang iba pang mga kaso ng anilay politically motivated, gaya ng ilang reklamo laban sa mga mamamahayag at civil society. Para sa Embahada ng Germany, isa lang ito sa series of injustices sa ilalim ng gera kontra droga. Dapat din daw maresolba ang libu-libong kaso ng extrajudicial killings. Giit naman ng grupong Amnesty International, long overdue na ang acquittal ni De Lima at ang bawat araw na nakakulong siya bago makapagpiyansa noong Nobyembre ay kawalan ng hustisya. Ibinasura ng Office of the Ombudsman ang inihaing motion for reconsideration ni Bamban Mayor Alice Go at dalawang iba pa. Kaugnayan ng 6 na buwang preventive suspension na ipinataw sa kanila ng Ombudsman habang iniimbestigahan ang ni-raid na pogo sa Bamban Tarlac nitong Marso.
Sa kanilang motion, gate ni Gon at dinabamban officers Edwin Ocampo at Aiden Sigua na hindi sapat ang mga ebidensyang nag-uugnay umano sa kanila sa Pogo Hub. Pero para sa ombudsman, malakas ang mga ebidensya kaya walang sapat na rason para alisin ang suspension order. Una nang nilinaw ng ombudsman na preventive measure ang suspension order para hindi magalaw ang mga ebidensya. Hindi raw nangangahulugan na guilty na sila sa kaso. Samantala, naglabasan ng lookout bulletin order ang Bureau of Immigration laban kay suspended Mayor Alice Guo. Sa ilalim nito, babantayan ng BI ang kilos ng sinumang individual na susubukang lumabas ng bansa. Damay rin sa lookout bulletin order ang isang Guo Waping na umano'y tunay raw na identity ng alkalde, pati na 17 iba pa. Bago ito sinampahanan ng reklamo si Alice Guo kaugnay ng Pogo operations sa Bamban. Sinabi naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na posibleng dagdagan pa ang mga kinakaharap na reklamo ng alkalde sa mga susunod na araw. Marami pang aabang ang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Tatlong Duterte ang tatakbo raw para sa eleksyon sa susunod na taon. Sa isang LGBTQ+ event sa Cagayan de Oro na dinaluhan ni Vice President Sara Duterte, natanong siya ng media kung ano ang plano nilang mga Duterte para sa susunod na taon. Dito sinabi ng VP na baka raw tumakbo ang kanyang ama, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, bilang senador. Tatakbo rin daw ang kapalit na si Paulo Duterte bilang senador at maging si Baste, pero hindi niya nilinaw kung anong posisyon. Natanong din ng VP kung kamusta na ang relasyon nila ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ngayong nagbitiw na siya sa gabinete. Pero giit ni VP Sara, magkaibigan pa rin sila ng Pangulo kahit hindi na sila unit team. Sinagot naman ni Vice President Sara Duterte ang usap-usapan tungkol sa tila sugat sa kanyang leeg. Unsa lang sa imong lihok? Oh. Sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Sa video po na yan na inilabas nitong Martes, hindi niya idinetalye ng bise kung paano niya nakuha ang sugat at kung sino ang tinutukoy niya na may gawa nito. Nang tanungin ulit siya tungkol dito sa Cagayan de Oro naman kanina, hindi niya po ito diretsyong sinagot. Hindi naman na siguro kailangan i-interpret yun, very straightforward yun. Tinanong ako kung ano yung sugat na nasa leeg ko at sinabi ko na sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Sino kayo sinabi? Silang lahat. Sa ibang balita, kinumpirma ni dating Acting Health Secretary Maria Rosario Vergere na meron nga silang natatanggap na ulat na nagkaroon daw ng anti-vaccination campaign noong pandemic pero hindi nila sigurado kung galing ba ito ng Amerika. Sinabi ito ni Vergere sa pagdinig kanina ng Senate Committee on Foreign Relations. Una lang lumabas ang issue sa isang ulat ng news agency na Reuters na gumamit umano ang American military ng daang-daang accounts sa social media para siraan ang Sinovac COVID-19 vaccine ng China. We have been monitoring this kind of social media issues where there was this kind of issues raised by the people or population, and we tried to address this by doing some form of directed town halls and assembly so that we can better inform our citizens. Pinaimbestigahan ni Senator Amy Marcos ang issue dahil aniya, national security at kalusugan ng mga Pinoy ang apektado. Walang representative mula sa US na dumalo sa hearing. Ayon naman kay Defense Secretary Gibo Chodoro, ang burden of proof ay nasa nag-aakusa. The US DOD will neither confirm nor deny. Somebody has evidence, come out. Matapos ang isang taon, tinanggal na ng Kuwait ang visa ban nito para sa mga Filipino domestic worker. Yan ay matapos ang negosasyon sa pagitan ng Interior Minister ng Kuwait at ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA.
Ayon sa Kuwait, bubuo ang dalawang bansa ng Joint Committee na nakatutok sa mga isyu ng domestic labor. May 2023 nang suspindihin ang pag-issue ng bagong visa sa mga Pinoy domestic worker. Kasunod po yan ang pagpaslang sa OFW na si Julie B. Ranara na pinatay ng anak ng kanyang amo. Nasa 200,000 ang OFWs sa Kuwait. Aesthetic video ng Walk on the Beach Bacamo, yan sana ang plano ng isang bakasyonista. Pero nasira ang kanyang moment nang nabasa siya ng wala sa oras dahil sa mga aso. Sa viral video na ito, very cinematic na sana ang drone shot ni Gio Garbo habang tumatakbo sa tabing dagat. Pero maya-maya lang bubulaga na ang isang aso. Hanggang nagdatingan pa ang iba nitong tropa. Napilitan tuloy si Gio na tapusin ang malapelikula niyang eksena tsaka tumalon sa dagat para di na siya habulin. Kwento ng uploader, narinig na niya ang kahol ng mga aso pero hindi niya alam na siya pala ang target ng mga ito. Mabuti na lang at tila hindi marunong mag-swimming ang mga aso. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Exclusive sa Pulsa Video ang pang-hold up sa outlet ng isang courier company. Hold-upper, arestado. 4 na most wanted na Santa Ana Police sa Maynila na aresto matapos mapatay ang nambastos umano na babae. At Lea Salonga at Dali De Leon bibida sa isang stage play. Yan ang mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.